We are now live. Tayo po ay muling narito mga kapatid at mga kaibigan kasama ang ka-Henry, kapatid na Jeriel, sa ating programa na ang pamagat ay 1,000 na katanungan ng mga Beryano. Kapatid na Jeriel. Good evening po sa inyong lahat dyan. At tayo po ay nakabalik na sa ating base, no? Mula sa ating mga paglalakbay. At sana abutin kayo ng programa ito na sa magbuting kalagayan, malusog ang inyong pangatawan, nasa kapayapaan kayo. Marami tayong tatalakay kasi sa mga kaganapan. Ngayon, ang konsentrasyon po ng program ito for now is the Philippines at saka yung iglesia, no? Yung iglesia ni Cristo, yung iglesia ni Chairman ang tawag natin. Kaya natin doon concentrate yan sapagkat doon kami galing. No, nandun ang mastery namin, kapatid na Erning eh. No. Bagamat minsan binabanggit din natin yung ibang mga religious organization. Pero ang ating yung kung ano ba yung tama na nakasulat sa Biblia. Pero hindi namin sinasabi na tama. Kundi inikayat namin kayo mag-imbestiga katulad nung babaeng Samaritana, kapatid na Erning. Could it be the Christ? Di ba? Hindi niya tinurol. Yun ang Kristo. Kasi napakinggan niya. So, could it be the right thing to believe? Yan din kami ni kapatid na At Henry. saka kapatid na Jeriel, noong ang mga taong inanyayahan ng babaeng Samaritana ay Mm, nakapakinig na sa pangangaral ng Panginoong Yahusya, ay kanilang mm, kinumpronta yung babaeng taga Samaria at sinabi nila, kami ang wika ay naniniwala na siya ang Mesyas. Hindi dahil sa salita mo o dahil sa mga patotoong sinabi mo na alam niya yeah. ang naging buhay mo, ang ilan naging asawa mo, kundi kami mismo ang wika ang nakarinig at kami mismo ang siyang nakaunawa. Ibig lang sabihin, ang mga taong inanyayahan niya ang nagsuri at sila mismo ang siyang nagdesisyon at siya na nga ang Mesyas, si Yahushua. Kaya Ah, mahalaga talaga mhm. yung nakikinig sapagkat sa pakikinig doon nanggagaling po ang pananampalataya. Pero paanong pakikinig? Katulad po ng ating mababasa sa ibaba ng ating episode, katulad ng mga Beryano, and the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica. We must be open-minded po. Kailangan bukas ang ating mga pag-iisip para magkaroon ng daan, tayo Ma, makaunawa sa ating mapapakinggan. Bueno, tayo muna'y ma, mananalangin bago tayo magpagpatuloy sa ating pag-aaral, mga kapatid. Aming Diyos, Yahuwah na makapangyarihan sa lahat, minsan pa na kami po ay nagkakasamang tatlo para sa pamamagitan po ng aming ginagamit na teknolohiyang kalooban mo rin na ito po ay maganap at maimbento ng tao para sa iba't ibang sulok ng mundo ay makarating po ang maliit na tinig naming tatlo para ang mga tao ay makapagsiyasat na may bukas na pag-iisip upang siyang maging daan para sila ay makarating sa pagkaunawa ng mga aral mo na aming pag-aaralan. Sila po ang magsasabi kung totoo ang aming pinag-aaralan ito sapagkat ito ay isang pagtalakay na may kalakip na pagsusuri, hindi lamang pagsusuri, kundi kasama ang pag-uusisa para lalo naming maunawaan ang tunay mong mga aral na siya naming dapat na masunod sapagkat ikaw po ang dapat naming sundin sa ibabaw ng lahat. Patawad sa kasalanan, sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Okay, anong ating paksa, kapatid na Henry at kapatid na Jeriel? ayan po, at makikita natin, yan, alam naman ng katanungan ay pinagkaloob at binato sa atin ng ating mga taga-subaybay. How can the people counteract the block voting of the INC of Manalo? Ayan, naku, magandang pag-usapan yan kasi sa kasalukuyang panahon, nakikita man ninyo yung nangyayari dyan sa Pilipinas. Ano? Bagamat napakalayo namin dyan ni kapatid na Erning at maaaring sabihin sa atin, kapatid na Erning, hindi naman kayo mga Pilipino na eh. Alam nyo, ito tayo, kapatid na Erning eh. Tatlong bansa ang mahalaga sa atin eh. Hindi po ba? Ang number one ay yung saan tayo nanggaling.
Ayun ang bansang pinanggalingan natin, Pilipinas. Kaya meron tayong malasakit, may pagmamahal tayo dyan sa Pilipinas. Saan bansa tayo nakatira? Ayan, dito tayo nakatira ngayon. Tayo ngayon yung mamamayan ng Amerika. Mahal natin ang Amerika. Saan bansa naman nakabase ang ating pananampalataya, kapatid na Ernie? Yung ating sinasampalataya ng tagapagligtas, taga saan siya? Oh, taga Taga-Israel, bansang ano? Israel. Pero katulad ng Kaya sabi, mahalaga sa atin yan. katulad ng sinabi ni Pablo, ang totoo, hindi lang tatlong bansa. Lahat ng mga Hindi. tao sa mundo, ha, Mhm. ay mahalaga sa mga tao, tayong mga taga-sunod ng Panginoong Yahusya, mahalaga ang lahat ng tao sapagkat sabi ng Apostol Pablo nga, ipanalangin ang lahat sa makatuwid. Kung paanong ang Kristo ay namatay, una ayon sa unang Juan Kapitulo 2, ay hindi lamang sa mga kasalanan ng kanyang mga tagasunod na o kabilang sa kanyang eklesiya, kundi pati na rin sa kasalanan ng buong Yeah. mundo o buong sangkatauhan. Yeah. Kaya Kaya natin mahalaga ito. nasasabi yun, yung tatlong bansa, kaya natin nasasabi yung tatlong bansa sapagkat sinasabi nila wala daw tayong pakialam doon sa nangyayari sa Pilipinas na. Okay? So, Lahat may pakialam tayo. Oo. lahat tayo, ang ating Panginoong Yahusya ay pang buong daigdig, ang kanyang dapat masaklaw. Siya nga yung hari ng mga hari. Bueno, ay di sagutin natin kung paano ba maisasagot natin dito. O paano nga daw ba Ah, maka-counteract yan? Alam niyo, una ako bilang isang ministro dati 'no, hanggang ngayon ministro naman ako. Dati ministro ako ng Yeah. mga manalo, pero ngayon ministro ako Aha. ng Diyos. Tama. Kapatid na Pareho Jeriel 'no, tayo. Yeah. binibigyan din ko 'yan. Ngayon, Aha. Yeah, yan una, ang tama. anong nakasulat diyan? The INC of Manalo represents about less than 3% of the population of the Philippines. Less than. O nasa 2.1 lang yata yan. In short, the INC's block voting is not really a game changer when it comes to national races. Actually, ang tama yan eh. Yung sinasabi na yan eh. Dahil sa, ano lang yun eh, yung bang illusion, ano? Kasi nga, magaling sila eh, na sino malakas, bigla nilang ibabaguhin, doon sila boboto. Tapos biglang nanalo. Pero hindi naman lahat eh. Ano katunayan? Marami din natalo eh. Yung isa eh. Sino yung isa, kapatid na Henry, na doon ka unang-unang bumoto na natalo? Nung 1992 presidential election, Oo. Danting Cojuangco ko. Ayun. Handang-handa na tayo. May team song pa tayo nun eh. Oh. Nalimutan ko na pero ang kalaban ni Danding ay si Fidel Ramos. Ramos, Oo. si sino ba yung Defensor Santiago Mhm. at hindi ko na maalala ang iba pero sila yung parang si Fidel Ramos ang nanalo, pangalawa si Santiago, Mm-mm. pangatlo lang si Danding. Ngayon, si Danding hindi siya naging third place dahil sa boto ng iglesia, hindi. Kundi Hindi. ang karamihan na nagdala sa kanya ay yung mga tinatawag natin na loyalista sa mga Marcos, di Yeah. ba? Oo. Or kung di man Mm-mm. sila loyalista, ayaw nila kay Cory o sa partido ni Oo. Cory at ayaw din nila sa partido ni Soriano. Mhm. Defensor Santiago, I should say. Mhm. Yeah. Kaya kaya umabot ng third place si Danding hindi dahil sa boto ng INC, Iglesia. Mhm. kundi malaking porsyento nun ay yun nga yung nabanggit kong mga ibang mga voting block na tinatawag. Pero Yeah. Mm. alam nyo ang sama ng loob namin nun, parang kala ko ba pinapatnubayan yung ating pagkakaisa na gano'n ano. Tapos pag tinatanong tayo no, nilalait tayo ng yung mga kumakalaban sa atin nun, "Oh, anong nangyari sa kaisahan niyo?" Tapos sasabihin natin ganito 'no, "Wala sa amin yan kung sino nanalo, natalo, ang mahalaga nakipagkaisa Mhm. kami." Pero Ayun. deep inside, Yeah. sobrang sama ng loob. At Gusto simula natin. nun, alam niyo na ang ginawa ng INC ni Manalo. Nagre-rely na sila ngayon sa Survey. survey Survey. na Yeah. kung sino yung leading, Doon yun sila. ang dinadala nila. Katulad nung, of course, si Estrada, popular siya nun, di ba? Yeah. Mhm. Mhm.
kahit hindi dinala ng INC si Estrada, panalo siya eh. Exactly. Tapos sumunod si Arroyo, eh hindi siya nanalo dahil sa boto ng INC. Tapos dito nga mga huling yung mga huling election cycles, talaga namang last minute tsaka magde-decide Mhm. Parang noong yung noon hindi alam kung idadalin si Binay noong Yung nga, yung 2016. nagkaroon sila ng kwento diyan kay Binay. Si Binay ang alam kong yatang Hindi ba si malapit sa Binay kanila eh. talaga ang malakas noon, no? Mm. Si Binay tapos biglang a few days biglang Duterte. Yeah, kasi mas Kaya nga malakas si Duterte. tapos may nagsabi pa nga, ewan ko kung ito ay confirm pero parang sinabi pa raw noon ni Duterte. Mananalo ako kahit hindi ako dinala ng INC. Mhm. Pamukat-mukat mo, naging bestie na sila, no? Yeah. Yeah. Tapos Kung ano man itong, ang dahilan nun. oo nga, tapos itong nakaraang, yung national election, yung senatorial, di ba, 2025. Ba? Mm. Walo lang ang black vote ng ng INC, Yeah. Imbis na 12, ba? 8 Parang lang, first oo. time nating nabalitaan yun, ba? Hindi kinumpleto, ba? Ba't kaya? Yeah, kasi yun yung mga yun nga yung mga may kaso. Yun nga eh. Pero ito Nakakahiya. nga, yun nga naging, anong tawag natin doon? Myth. MYTH. Myth na Mhm. nagpapanalo raw sila. Kaya di ba, ang yayabang natin, Mhm. na sasabihin natin, ako hindi dahil sa amin, hindi kayo mananalo. Yeah. Pero ang totoo, kung gagamitin lang natin yung matematika, 3% versus, let's say, sabihin yung mga Katoliko, hindi lahat boboto, no? Sabihin natin iba-iba sila ng boboto. Pero kahit sabihin yung 10% lang sa kanila, pare-pareho ng boto, talo pa rin yung 3% eh. Exactly. Mm. At saka yung 3%, hindi lahat yan voting age. Yeah. So sabihin yung Eh, 2 point baka something sa million sila. baka wala Kalahati pa niyan, sila hindi pa sa pwedeng bumoto. baka nasa 0.2 o 0.5 ang Pero alam botante niyo ng po, iglesia. ito hindi nila inaamin to, no? Pero ang dami-dami nating nakakausap na hindi na sumusunod yan sa black vote eh. Hindi, hindi. Akala lang Pero nila. hindi nila pagsasabi, no? Dahil No. siyempre pag nalaman ng kanilang liderato, aalisin sila, di ba? Sa iglesia, Mhm. titiwalag sila. Pero ang dami nating nakakausap na, ba't ko boboto yung kandidato nandiyan sa black vote? Meron naman akong sariling pag-iisip. Yeah. Kaya myth talaga no? Yung bang pinapakita nila na napakamakapangyarihan nila. Kaya nga nung nakaraan, naalala niyo yung nakaraan topic natin nung last week, yung bang nagbabala ang INC ni chairman, na nung January 2025, Mhm. na parang sila, show of force. Ba, marami rin naman talaga ang lumitaw, Halos Yes, several more than hundred isa kaya mas thousand. marami. Oh, pero ikumpara mo doon sa populasyon ng Pilipinas yon, wala Maliit yun. pa rin. Pero ang Mhm. ang pinapakita nila ron is nalalapit na kasi yung impeachment voting ng sa House of Representatives, Para Yeah. ang kanilang mensahe noon, hindi man dinirekta, is kapag binoto nyo for if in-impeach nyo si VP Sara, hindi na namin kayo boboto, or parang meron kaming paghihiganti na gagawin sa inyo. Mhm. Whether hindi na sila iboboto or something. Ano nangyari? Aba, 1/3 lang ang threshold, One-third. Aba, ang bumoto is Lumampas, 215 ba yun? 215, which Yeah. parang 70% or something, no? lampas na lampas sa threshold, yeah, okey. Oo, tapos nag-rally na naman sila noong November of 2025. 3-day rally yon, naalala nyo? Umuwi pa ako Tama, sa oo. Pilipinas noon. Medyo kinakabahan nga ako noon nung pag-uwi ko Mhm. nung Oo, yeah, first yeah. time akong uuwi after 10 years, kinakabahan ako Mm. noon kasi baka pagdating ko ng airport, ititimbre na ako ng mga ng mga Oo, scan eh. baka tanimbala ka. Anyway, nandun na ako, nabalitaan ko yung 3-day rally naging 2 days na lang,
at saka mas konti ang dumalo kaysa nung January 2025. Yan pa rin, ang mensahe nila is show of force na kasi hindi natuloy yung yung trial nun, ano? So, At saka parang yung pagkakaiba noon, kapatid na Henry, tsaka ngayon, yung umpisa ng rally nila noon, talagang naka-announce sa buong Pilipinas yun. Alam natin yun. merong Pero itong rally oo, nila ngayon, walang permit eh. Surprise. oo The nga. surprise. Alam mo, hindi mo pwedeng i-surprise kasi una, yung rally nyo, ang gusto nyo, anya wag baluktutin yung batas. Doon sa rally nyo, hindi nyo sinunod Binaluktot. yung batas. So, binaluktot nyo na kagad yung batas. Parang So, ano, no, nawawala nagsasalita yung sila. essence eh. Mm, Mm. nagsasalita sila ng ano, ano nga ba yung ang tawag natin nun, 'di ba? Speaking something on one side of their mouth, tapos then Oxymoron. oo, tapos speaking another on the other side of their mouth. Parang ang pinaglalaban nila Contradiction is eh. ang pinaglalaban nila Yeah. is ano raw yung ano 'yon, selective justice, ah, Selective. Alam mo dahil yung salita nilang yan, selective medyo just. nakakainis Ano? siya, nainis ako do'n. Hindi, alam mo kung bakit, brother, Hmm, kapatid na Erning? Ganyan yung ipinipintaan Diyos eh. Di ba? Selective hmm. ang Diyos eh. Kayo lang ang pinili eh. Oo nga, ano. Di ba? Hindi nyo ba Pero napuna alam niyo yun? 'no, 'di Oh. ba ang daming nainis sa kanila no'n ano, nung na-disrupt yung kasi ang EDSA is a major artery, 'di ba, sa Pilipinas. Aha. 'Pag yan, kahit kalahati lang, whether it's northbound or southbound at yan ay Mm. sinara, sira ang ano, economy ng kabuuan ng Yeah. Metro Manila, 'di ba? At saka, Eh, yun nga, binigyan na sila ng, yung space. Doon sila sa White Plains, 'di ba? Doon lang sila. Aba, mm. akala ko ba masunurin sa batas, kinakop yung EDSA, no? Mhm. Tapos, ang dami na ng mga speakers, ano, yung isa, yung sigaw ng sigaw, ano, kilala niyo yun, yung hostess Oh, siya. yeah, yeah, yeah. Mhm. Hindi pa rin nagbabago, ano, yun pa rin at yun ang style, ano, parang Yeah. Yun yung yung sumisigaw ng style niya ano pa eh, rin na dati. sigaw ng sigaw, ano? Yeah, Ah, yan yung sumisigaw dati na ano na makasingit ako mga kapatid, ano, una, mm, ang bansang Pilipinas ay demokratikong bansa, di ba? Ang ibig yeah, sabihin, ito yung isang estado o bansa kung saan ang kapangyarihan ay nagmumula at hawak ng taong bayan. tama. Mhm. Sa sistemang ito, mga kapatid, ang mga mamamayan ay pantay-pantay na karapatang lumahok sa pamamahala. Kadalasan sa pamamagitan ng pagboto ng kanilang mga kinatawan o opisyal sa gobyerno. Ilan sa mga pangunahing katangian po ng isang demokratikong bansa ay gaya ng malayang pagboto. Yeah. Sinisira po niyang ng black voting ang kalayaan sa pagboto. Pagkakapantay-pantay, lahat ng mamamayan ay pantay-pantay sa harap ng batas. Ha? Anuman ang kanilang estado sa lipunan, lahi o kaya kasarian. Paggalang Mhm. sa karapatang pantao. May kalayaan sa pagsasalita, pamamahayag, pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Pero yung black voting na yan, hindi namamalayan ng mga bansang pinaghaharian ng black voting na yan pong utos na pangrelihiyon, katulad nga ng black voting, nakapagpapahina po ito sa demokrasya. Bakit? Dahil Mhm. inaalis nito ang malayang pagpapasya ng individual. Totoo naman yun mga kapatid Ma di ba? Pinahihina ang pananagutan ng mga politiko sa taong bayan. Sapagkat kapag ka ika'y binoto ng black voting, magkakaroon ka ng utang na loob, di ba? Kaya yung politiko Tama. nagkakaroon ng utang na loob doon sa leader noong black voting na relihiyon at lumilikha ito ng hindi pantay na labanan sa pagitan ng mga organisadong grupo at ng ordinaryong botante. Ang pagkawala ng malayang pagpili, yan ay isa sa palatandaan na ang bansang demokratiko ay pinapasukan na ng isang sistemang diktatorial, kapatid na Jeriel. Bakit? Tama. Sapagkat ang black voting sa totoo lang ay dinidiktahan ang mga miyembro noong leader. Babasa ng mga talata ng Biblia para sabihin na makinig kayo sa pamamahala sapagkat ang pamamahala ay lagay ng Diyos para kayo pangunahan at pangalagaan para sa inyong kaluluwa. Ito naman mga miyembro
ay sunod-sunuran doon sa talatang yon na yun naman ay parang cherry picking. Kung ano din gusto eh. Hindi itinutuloy doon sa 17 nang sabi, kami ay mayroong malinis na konsensya at marangal ang aming pamumuhay. Ibig lang sabihin, anong uring pamamahala ang dapat nating sundin? Yung pamamahala na may malinis na konsensya at may marangal, hindi marangya na pamumuhay. Alam niyo, yung black voting na yan, sinisirang demokrasya. Ha? Nawawala yung kalayaan ng mga tao sa pagpili noong kanilang kandidatong gusto. Bakit? Sapagkat ang leader lang ang magdidikte. Di ba ang dictatorial way of running an organization is the opposite of democracy. So itong many of the members of the INCM, they don't know that they are being given those instructions purposely para sila po ay Saka, sumunod sa leader. ito, kapatid na Erning, yan sinasabi nyo, tama lahat yung mga binanggit nyo. Pero pumunta tayo dun sa malayo pa. Okay? Halimbawa, ito halimbawa lang. Okay? Ang buong Pilipinas, naging iglesia ni Cristo. Patay kang bata ka. Yeah. Paano Wala ngayon nang yan? democracy. Wala nang democracy. Isa na lang ngayon ang maglalagay kung sino presidente. Ito, ikaw pinipili ko presidente. Nakita nyo? Ano na? Diyan pupunta yan. Wala nang ibang pupuntahan niya kundi gano'n. Kung mangyayari yan, bagamat sabi nga, Malayong mangyari. on your dreams. Yeah. On your dreams. Di ba? Mangyayari yan. Mga iglesia, sa panaginip nyo, pwede mangyari yan. Pero hindi mangyayari yun. Pero kung on your dreams, nangyaring iglesia ng buong Pilipinas, wala na kayong botohan. Di ba? Kaya Yung tama leader yun. ninyo, yan na rin siguro. Yun na nga, yung pagkawala ng malayang pagpili, kapatid na Jeriel. Sa isang demokrasya, ang bawat boto ay dapat na produkto ng sariling konsensya ng bumoto. At nagsuri muna siya bago siya bumoto. Kapag iniutos ng mga lider ng relihiyon kung sino po ang dapat iboto, ang mga miyembro ay nagiging robot na lamang. Na sa halip na bumoto sila ng ayon sa kanilang konsensya at ayon sa kanilang sariling pagpili, nawawala na po yun. Di ba? Sapagkat nakinig doon sa tinig ng leader, hindi nila nalalaman na yung pala ay papalayo na sila sa demokrasya. Sila ay pumapasok na doon sa isang sistema ng pagpapatakbo ng organisasyon na kung tawagin natin ay dictatorial. Di ba? At saka hindi lang yan. Ang black voting na yan ay nagpapahina sa electoral, kung tawagin natin na electoral accountability. Nang ibig sabihin, ang mga politiko po ay magiging mas responsable sa mga politiko, sa mga pinuno ng relihiyon kaysa pangkalahatang publiko. Totoo po yun eh. Hindi ba ganyan ang nangyayari ngayon sa iglesia ni Chairman? At saka isa pa, alam nyo tayo, narito tayo para maghayag sa inyo ng mga kalooban ng Diyos. Kung ang ating susuriin ay ang pinagbabatayan ng ating pananampalataya, na yan nga, lalo na ngayon sa panahon natin, tayo'y nasa panahon na ng Kristo, Kaya ang pinagbabatayan natin ng ating pananampalataya at dapat nating susundin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay yung mga kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo, na yan nga ang tinatawag nating New Covenant or New Testament. Ngayon, diyan pa sa Biblia, sa New Testament, meron bang sinasabing separation of church and state? Katulad ng bawat bansa. Dito sa Amerika, merong separation of church and state. Sa Pilipinas, meron din po ba, kapatid Erning? Ay meron tayong batayan. At alam naman natin na bago tayo nagkaroon ng gobyerno, ay sinakop din tayo sa kasaysayan ng mga Amerikano. At ang ating sistema halos hango sa Western yung kanilang Kaya sistema. tanong po, meron po bang separation of church and state sa Pilipinas? Meron din. Meron din artikulong gano'n. So, yan ang tanong natin. So, meron silang ganong batas, separation of church and state. Bagamat, sabi nga, ito babanggitin ko na lang. Bagamat ang Biblia, hindi niya ginagamit yung modern na phrase, separation of church and state. Pero yung konsepto noon, directly tied to, sabi nga, later interpretations like the U.S. First Amendment. Doon nakatied yun eh.
sa US First Amendment, freedom of religion. Kasi nga from from 1898 to 1949 tama tayo 46 I should say, tayo ay under ng United States. Kaya ang ating batas ay impluwensyado noong Konstitusyon ng Amerika. Okay? Ngayon, wala yung sinasabing separation of church and state sa Biblia, no? Pero yung state, yun tinatag din ng Diyos eh. Sabi nga yung otoridad ng government. Sumasampalataya tayo kapag na-earning eh. Sino nagtatag nun eh? Ang Diyos din eh, di ba? Oo, Ngayon, maraming talata sa Biblia ang ganyan. oo, Diyos ang maraming nagtayo. talata ng Biblia eh. Maging ang ating Panginoong Yahusha eh. Sabi nga, the strongest and most cited biblical foundation comes from Yahusha, the Christ Himself eh. Yung sa Mateo 22:15, 22, Marcos 12:13, hanggang 17, Lucas 20:20 hanggang 26. Yung mga Pariseo at saka yung mga Herodians, tinatry nila na itrap ang Panginoong Yahusha by asking if it was lawful to pay taxes to Caesar. Now, what did Yahusha do? Ano ginawa niya? Kumuha siya ng isang denaryo, yung Roman coin, noted Caesar's image, tapos tsaka yung inscription doon, at sinabi niya, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are to God. So, separate. Hindi niya pinagsama yon. Yung ibibigay nyo kay Caesar, yun na yung sa Diyos. Yung ibibigay nyo sa Diyos, yun na yung kay Caesar. Doon makikita mo rito, may distinguishing obligation yun eh. Yung civil government has legitimate claims, taxes, order, justice sa earthly civic matters, while ultimate allegiance, worship, and spiritual matters belong to God. So meron ng separation. So biblically, hindi dapat pagaluin yan. Sabi nga yung mandato, ministro, katulad ng yung binanggit natin noong nakaraan. Ano ba mandato sa mga ministro ng Kristo, sa mga magtuturo ng aral ng Diyos? Preach the what? The gospel. Yan ang mandato mo. Make every nation my disciple. Ayan. So Yan iba palang naman yung pagboto, mandato ng gobyerno. yan palang pagboto, no? Sa English suffrage, Yeah. 'di Aha. ba? Yung pakikilahok sa pagpili ng mga kandidato. Yan po ay Mhm. napapaloob sa Article 5 ng 1987 Philippine Constitution. Ang sabi dito sa Ayan. Section 1, suffrage may be exercised by all citizens of the Philippines, not Ayan. otherwise disqualified by law, who are Mhm. at least 18 years of age. At mahaba pa yan. Pero ang point dyan is, ang mga Pilipino na may edad 18 pataas at wala namang sagabal sa kanilang Pagboto. pagboto, ay dapat nilang exercise yung suffrage, di ba? Mhm. Yeah. So, wala ritong binabanggit na isang tao magdidikta para sa karamihan. Walang ganon. Oh. Walang ganon. At saka kung mayroon pa mga mas detalyado na yung mga election laws na pinagbasihan na itong constitution, di ba? Na hindi mo makikita talaga ang black voting as a civil liberty, di ba? Kasi Mhm. obvious na ito po ay sumasalungat sa tinatawag nating individual liberty o individual freedom, na isang tao magsasabi, ito boboto nyo ay hindi ito yung parang suggestion ko lang to Hindi ganun eh. Pag hindi Hindi. nila sinunod yung listahan ng nagpapaboto sa kanila, in this case, si chairman, siya lang no? Siya lang ang may karapatang mag-utos eh. Ano mangyayari? O alisin ka sa iglesia. Ang katumbas nun sa mga miyembro, parang yun, in a way, death sentence. Di ba? Pag inalis sa iglesia, death sentence yun eh. Para sa Dahil, kanila, yeah. para sa Sa kanila, dahil pananampalataya nila. pag naalis ka daw sa INC ni chairman, Dagat-dagatang apoy ka, yeah. dagat-dagatang apoy. Kaya ito talagang black voting. Panahon na para ito ay ma-counteract. Yun yung title natin eh. Kasi maraming nagtatanong sa atin, ano ba talaga magagawa natin para kasi ito yung mga posibleng ito yung mga
mga pwede nating i-suggest, i-lobby sa Mhm. mga iba-ibang grupo. Alam niyo kung sino ang magandang mag-ano nito, maglunsad ng mga ganitong kilusan. Yung naalala niyo nung nakaraang mga linggo merong mga leader ng Iglesia Katolika na nagalit nga 'di ba na nung nag-rally yung Yeah. INC ni chairman ano na sinasabi yan, kulto raw yun ano, na panahon na raw para harapin ang kulto. Yeah. Sila dapat ang manguna rito, na ano ba yung isa sa mga pamamaraan, ito, na yung bawat kandidato na tatakbo for national office, 'no, whether presidente, vice president, um, sabihin na rin natin yung mga senators, 'di ba? At saka hindi man national ang mga Congress House of Representatives, dapat isa-isa rin tanungin yang mga 'yan, kasi sila yung gagawa ng batas, 'di ba? Mhm. Tatanungin sila, "Are you going to support an initiative or legislative bill to prohibit or illegalize block voting?" 'Di ba? Ngayon, 'pag sinabi nilang, "Susuportahan ko 'yan." Ayun, magandang iboto 'yon, 'di ba? Yeah. Mhm. Pero 'pag "Ay, hindi ko yata masusuportahan 'yan." Or Yan. ito pa 'no, yung mga kandidato na hindi susuportahan yung gano'ng inisyatibo or bill. Ano ba sa Tagalog ang bill? Eh, di Batas, yung parang batas. ano tawag diyan, yung Yung panukalang basta batas. Panukalang batas, panukalang tama, Oo, batas. hindi tama. pa batas, panukalang batas, yeah. Mm. So, yung magsusulong nun ay yung ayaw suportahan yun, dapat silang talunin Mat sa eleksyon, 'di Oo, ba? dapat hindi na mahalal yang mga ganyan kasi 'Wag papunta mahalal mo. Ito mawawala pa, ang demokrasya kapagka ganyan, oh, yan. ito malaking epekto nito, hindi man sila magsasabi ng block voting pero napakalaki ng porsiyento nila, 80% ng Mhm. populasyon, 'di ba? Sabihin niyo ang Yeah. botante ron, 40%, 40 million, 'di ba? Imagine niyo yung 40 million versus 2 million. Mhm. Ang laki, 'di ba? So, hindi man nila i-impose yung tinatawag na block voting pero mailagay sa kanilang kaisipan kung sino man yung mga kandidatong i-endorso o susuportahan ng INC ni chairman, yun, kakalabanin nila yun. 'Di ba? So, Dapat yan ano, halimbawa eh, 'pag hmm, sinuportahan, oh, eh, hindi na dapat na iboto ng ibang tao yan. 'yan, oo. At maghanap sila ng ibang kandidato, lalo na yung mga kandidato na susuportahan yung future bill na, a-abolish yung block voting, 'di ba? Block Eh, voting. panahon Mhm. na, no? Sabi dun sa baba, It's "It's about about time. Yeah. time." 'Di ba? Ayan, para matapos na yung ano ba yung myth sa Tagalog? Katha Oh, hindi At or yung haka-haka, kuro-kuro, hindi totoo. mitolohiya. oo, Kumbaga sa ano sa'tin yan, eh, mitolohiya, gano'n yan, eh, hmm, mythology. na Kumbaga sa iba ano, wal na hindi 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 naman totoo pero yun Hindi yung parang existido, yeah. oo, na mhm, sila raw, yung INC o chairman, sila raw mga kingmaker na yeah, kaya tinatakot nila yung mga politiko na, "Sige 'pag hindi kayo sumunod sa gusto namin, hindi namin kayo susuporta." yeah, Kaya nga nagalit yung mga 'di ba, naalala niyo yun nga yung sinasabi ko yung leader nitong mga Katoliko nagalit sila na para daw hino-hostage ng INC ang mga politiko, tama? Oo, yeah, nadinig ko 'yun, Kaya nadinig Tsaka ko nagalit 'yun. tingnan mo, sila na yung mga politikong yan kung alam niyo lang pinagpopropaganda kayo. Tingnan niyo yung mga pasugo nila, yung mga special event nila, nandun yung mga pagbati niyo. hmm, Para saan? Propaganda 'yun. 'Di ba? Propaganda yan. Nandun yung bumati si George Bush. Ako naatasan pa akong kumuha, eh. Si yung governor ng Washington State. Pinuntahan ko pa dun sa Olympia para humingi lang nung ano. Mali pa yung pinirma niya. Medyo may maling may maling grammar. Kaya binalik ko doon sa secretary. Naku, thank you, sabi ng secretary. Muntik na ma-publish yun ng Iglesias. O, di ba? So, ipinapublish nila yun, eh. Tapos, kumukupo ko litrato, kasama yung ambassador, kasama yung ganitong, yung, ayan, makikita mo, di ba, pinagpo-post nila.
Ngayon, tingnan nyo mga to, ha. leader ng iba't ibang bansa. Tingnan natin kung ipopost pa nila ngayon yung mga anong yan. Kasi meron ng kampanya nga ngayon, nagsisimula na yung mga Katoliko na. Ano na yan? Harapin na natin yan. Noon pa hinarap yan eh. Hinarap yan ni ano pangalan nito? Yung namatay sa Brazil. Si Eli Soriano. Pero alam niyo, Hinarap no, niya yan eh. naalala ko rin yan eh, na may mga attempts noon na sa para bang buwagin tong block voting pero hindi naging matagumpay. Alam niyo kung bakit? Noon wala pang Kaya, internet eh. wala pa. Alala niyo. Ngayon, alam niyo parang napapansin natin na ang dami-dami ng mga ayaw sa Oh yeah. sa ginagawa ng INC, yung block voting, yung kanilang pagiging arrogante, no? Kasi pag Mhm. nabasa niyo yung mga post nila, no, sasabihin pa nila, sabi pa nila, no, mga nababasa ko. Alam niyo, trial lang namin yung nakaraang EDSA rally. Humanda kayo sa nalalapit naming the big one. Mhm. At Big one. kung kayo ay naparalisa nung yung 2 araw na yun sa EDSA, lalo nang ngayong magkakaroon kami ng the big one. Alam niyo yung pag inisip niyo, ba't ganito mga pag-uugali nito mga tao na to, no? Mm. Na para bang Yeah. 2% lang kayo pero pa kung umakto kayo. Alam niyo yung parang yung buntot ng aso siya yung wagging the dog. Oho, yeah, Yung yeah, yung yeah. buntot Ganyan ang nga. nagwawag sa dog eh. Mm. At Yeah. Pero saka, mm, pero ah, alam niyo, ang sige. kailangan lang natin tandaan nito, 1992 presidential election. Yan yun eh. Yeah. Tandaan natin, Mm. maraming boto rito mga loyalist. Pero natalo pa Exactly. rin. Yeah. Kaya dapat maipakita sa mga politiko, alam nyo, hindi naman totoo na kingmakers ang INC. Ba't ba kayo No. nagpapaniwala sa mga yan? Ngayon, bakit hindi nyo lapitan ang mga mamamayan? Hindi yung isang leader lang ang lalapitan nyo. Exactly. Kasi nadi-disadvantage Mhm. yung tinatawag natin na yung mga mamamayan no? Imbis na sila ang sabihan na alam nyo, ganito ang aking mga panukala, ang kinakausap niya mga tao, di ba? Hindi, kakausapin yung leader. Tapos yung leader sasabihin, ito yung iboboto natin. Ha? Tapos nagpalabas pa sila nung nakaraan yung mga post nila. Ito lang, sabi nila, ang dahilan po bakit namin binoto, kasi napahiya sila dahil yung mga binoto nila, mga nakulong na dati. Tapos nakulong na uli ngayon. Tapos sasabihin nila, alam niyo po, para sila nag-aano ngayon, anong tawag nila doon, yung parang naguhugas ng Hugas kamay. kamay, hugas kamay, Sabi, hugas kamay. sabi, yung mga binoto namin dati, akala namin mga mahuhusay sila at para sila sa bayan, etc. etc. Hindi namin alam na ang gagano ng gagawin nila. Alam nyo na Hindi. nga nakulong si Jinggoy. Alam nyo na nakulong si Bong Yeah. Revilla. Binoto nyo pa rin. O ano yun? Alam nyo Ito na yan, yung kapatid record na eh. Ernie. Oo, sabi nga kasabihan nga, kapatid na Ernie, kapatid na Ernie. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Yan na yan di ba? Pero alam Dalawang beses na nyo, kayo pero alam Tuloy nyo pa rin. yung kanilang dinidepensa ngayon, yun yung sinasabi nila na hindi naman kasi alam namin na magiging ganyan na yung politiko na pinagkaisa namin. O talaga? Ilang beses yung binoto yung mga nakulong na dati. yeah, Parang, planned. teka, niloloko nyo ba kami? Ah, Nakakatawa no? Tapos, eto nga ngayon, yung huli nilang rally, yung kanilang dinidepensa, yung tao na nasasakdal. Hindi pa naman siya convicted, pero siya ay Hindi pa. charged ng Pina-charge pa lang. plunder. Oo. Pero sa karaniwang miyembro ng INC ni chairman, ano ba, ministro, pag kayo ay inulat na kayo ay gumawa ng kahit na 1% lang ng ginawa nung Mhm. senator na yon na kanilang pinagtatanggol, anong gagawin po sa inyo? Tanggal ka. Ang, kahit hindi pa kayo napapatunayan, bawa minsan yes. may Mm. nag-ulat lang sa inyo. Ito, Ito ito. po, Yan sinasabi mo, kapatid na Henry. Ha? Sige, tuloy mo yan, tapos mamaya duduktungan ko yan ng isang kwento na karanasan ko. Sige. ayun nga, ang sasabihin ko lang na kayo, halimbawa, nung nasa ministeryo pa kayo, may nag-ulat sa inyo. Hindi pa nga napapatunayan, papaalisin na kayo sa pastoral kahit madaling araw. O, Yeah. impake na kayo.
Bakit? Mhm. Eh, yan ang ano, pasya sa inyo. Yeah. Bah, Yeah. samantalang ito, yung pinagtatanggol nila, siya mismo ang nagsalita sa national TV. Mhm. Ha? Siya mismo sa bibig niya lumitaw. Anong tawag doon? Confession. Confession, oh. Confession Yeah. yun eh. So, Admitting. admission yun eh, ng guilt eh. Oo. Ngayon, sasabihin nila, selective justice daw yun, ano? Bakit Mhm. daw siya ang bakit daw siya ang inuna? Eh siya yung una nagsalita eh. Ano ba naman yan? Kahit tayo nakita natin yun eh, nagulat nga tayo ba? Pwede pala yun. Tumanggap ka ng pera, 75 million, hindi mo dineclare. Kung Siya kayo lang sa yung gumawa nun. ministeryo, kayo ay nagkamali kayo ng leksyon. Ang naituro nyo, panglinggo, Webes pa lang yon. Abay, anong gagawin po sa inyo? Suspendido, Suspendido, Oh, malamang nga ito. tanggal pa Oh. kayo. O sige walang po. tulong. Ito. Yeah. Para masusugan natin yan. Ito nangyari sa akin personal dyan sa Colorado Springs. Okay? Kasi ang sweldo ng ministro, tinatawag nilang tulong yun eh, pero yung sweldo ng ministro, cheque. No? Cheque yun. Ngayon, ako, tinatanggap yung cheque. Ang bangko ko, yun din ang bangko ng iglesia. Okay? So, ang ginawa ko ay idiniposito ko doon sa aking account. Eh, nagkamali yung teller, no? Ng isang digit. Yung ano, yung 1 naging 3. Okay? Yung 14 naging 34, no? So, nung pagkatapos niyang maideposito sa akin, yung pera na kung magkano man meron ngayong kulang siya doon sa isang account, yung account kasi nasobrahan niya yung bigay sa akin, so nagkukulang siya ng $24. Okay? At $24. So ang ginawa niya, kinuha niya doon sa account ng iglesia at saka niya ibinawas niya. Ngayon, yung iglesia, maganda rin naman ng kanilang ano eh. Meron silang tinatawag na magandang auditing eh. Audit. So, meron ngayong nawawalang $24. No? Ngayon, yung $24 na yon, siyempre nandun sa account ko. Binawas doon sa account ng iglesia. Nung teller hindi ako nagbawas, yung teller. Okay? So, ang inaksyonan ako, kinuha ko daw yung $24. Ano malay ko daw? $24. Isipin mo, brother, nakalipat na ako't lahat. Nilipat na nila ako. Tapos pinapauwi pa uli ako. Ayan. Yan yung mga iglesyang yan. Nagpa-imbestiga ko, no? Isipin mo, mula diyan sa US main office nila. Pagpapalipad ka, gagastos ka for $24. Di mo na lang ako tanungin. Ano yan? Ngayon, ang nangyari, yung bangko mismo sumulat sa kanila, sa akin, at kasi kinausap ko yung bangko kung ano nangyari. Oh, isipin mo, ako niya ano. So nag-apologize. Yun ngayon ang isinupalpal natin sa pagmumuka noong namatay ng si Ananias. Sorry. Ayan, ipinadala natin sa kanila. Edi ngayon nakita nila wala akong kinalaman. Pero may action na sila. Okay, ganyan yung mga Yan, yan eh. yan, yan ay sususugan ko rin yan, ano. Mhm. Ako'y nasa Nueva Ecija, sa Bungabong. Ngayon yung district minister doon ay may ulat. Ang nag-ulat sa kanya, kapitbahay niya lang, inaanak niya sa Mhm. kasal. Mhm. Labing limang, 15 counts. Ngayon ang ginawa ko, dahil ako ay 12:00 madaling araw, between 12 and 1, pinapuntahan ako doon sa auditor ng distrito at saka Ingat Yaman. Ako daw ay Mhm. lipat sa Quezon Province. Ako, Mhm. bakit? Hindi, pumunta ako doon sa Bungabong, nandoon yung district minister, hindi ko na babanggitin ang pangalan niya. Mhm. Sabi ko, ba't ako malilipat, mas kailangan ka do'n, sabi, mas kailangan ka do'n. Ngayon, kinaumagahan ako'y sumamba doon sa destinado ng, palihim ng distrito. Ang pangalan nun ay hindi ko na rin babanggitin. Ibinigay ko sa kanya yoong ulat kopya ng ulat, pero hindi ako ang nagulat. Kopya na Mhm. nag-ulat na nakadestino noon na doon mismo sa kaharian noong kung saan nakatira yung district minister. Yeah. Para makadepensa naman yung district minister. Dinala ko sa kanya. Pagkatapos, gusto ko na magpaalam sa district minister 'no, pumunta ako do'n sa
sa Bungabon mismo. Nandun yung district minister. Nung makita ko na nakaupo na yung kalihim, kausap na yung district minister. Mm. Tapos paglapit ko, abay, galit na galit sa akin yung district minister. Sabi ko dun sa secretary, ako, ba't ganun? Ba't galit siya sa akin? Ano ba ginawa mo? Tapos sabi niya dun sa asawa niya, Jenny, ayan, kunin mo nga yung baril. Okay? So lumakad na ako papunta sa aking owner. Mula roon, dumiretso na ako sa Quezon Province. So naiwanan ko yung aking pamilya na sa tulong ng mga kapatid doon sa destino ko sa Bungabong ay nag-impake. Kasama pa ng isang ministrong inilipat din ng distrito. Pagdating ko doon sa Quezon Province, mayroong district minister na bago ron, matanda. At ang sabi ay dito ka muna. Bali ilang buwan pa lang ako doon sa distrito na yun. Maya-maya, inalisan ako ng karapatan. Ako, ba't ako inalisan ng karapatan? Dahil sa pinasyahan ka na ikaw daw ay dapat alisan ng karapatan dahil sa ginawa mo rin doon sa district minister sa pinagalingan mo ng distrito. Eh, sa makatuwid, ano yun? Pagka may problema ang kapatid, puntahan mo yung kapatid, kausapin mo yung kapatid. Kung ngayon ay nagkamali sa tingin mo, nagkamali laban sa iyo, kausapin mo, pagka nag-areglo kayo, di tapos na. Kung susundin natin ang tuntunin na sa pag-ayos ng problema, sa kanila iba eh. Pag district minister ka, parang angat na angat ka doon sa karaniwang ministro. Alam niyo po ang tawag dyan? Oh, Selective justice. selective Yan. justice. Kaya Yun. ako ay inalisan ng karapatan na hindi man lang ako kinausap. Ano yan? Selective justice nga. Di ba? Imagine Yeah. nyo, no? Yung mga ganong, kung titignan nyo, petty, Tapos itong tao na to na kanilang Malaking. pinoprotektahan, napakalaki ng kaso, no? Imagine nyo, plunder. Wala naman tayong ginagawang plunder, Kayo? Wala. Imagine nyo, 75 million pesos, no? Na Yeah. hindi niya dineclare. Tapos, pinag-rally pa. Kaya ang daming nagalit, Ang daming sobrang nagalit. Kaya, imagine nyo ngayon siguro, ang hirap sigurong mag-imbita ngayon ng mga magiging bisita ron sa INC ni Chairman. Kasi imagine nyo, dahil lahat ng halos ng mga tao, parang yung, at least yung outside nung sa INC, no, na na-disappointed, no? Parang, ano to? Marami talaga nagalit. Alam nyo, nung nakita ko yung yung hindi lang mga members, pati mga members din eh. Di ba? May mga nakakausap tayo na ano pinaggagawa natin? Bakit ba tayo nagrarally? Para At saka, kanino? at saka ito pa, kapatid na Jeriel. Yung Saka, dalawang ministro, napakaram. yung si Tumanan at saka itong si Sabala, ministro sila, ang mandato nila ituro ang ebanghelyo eh. Di ba? Pero ang kanilang itinuturo ay tungkol sa politika. Meron namang abogado na miyembro ng iglesia ni Chairman, nagsitas pa, kapatid na Jeriel. Ang kanyang pangalan Yeah. ay hindi ko nababanggitin pero nagsitas siya. Abogado siya, hindi siya ministro. Pakinggan natin muna, no? Pakinggan muna natin itong mga taong ito. Maganda pakinggan itong mga to eh. Sige. Ito, pakinggan natin to. Ito yung isa. Tingnan muna natin to. Ministro to. Oh, yeah. Kumpara natin. Teka, sandali. Iaayos natin ito. Ayos mo. Iaayos lang natin. Iaayos muna natin. Sige, tuloy lang kayo pag-uusap. Iaayos ko muna to. Kaya ang Basta ibig lang sabihin, Habang alam nyo, hinahanap yan. pagka tayo ay namumulitika, kahit nasabi nilang hindi, ayon sa mga kritiko, ginagamit nito ang doktrina o pananampalataya bilang isang instrumento o paraan ng political na pamimilit na sumisira sa prinsipyo ng demokrasya. Yan ang katotohanan, mga kapatid. At bago natin pakinggan yan, ang sabi pa rito sa talata naman ng Biblia, sa Galatia 5:1, sa New International Version, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Ay, na sinisira ng black voting ang demokrasya eh. Ang sabi ng Apostol Pablo, malinaw, it is for this freedom that Christ has set us free. Tayo po'y pinalaya ng ating Panginoong Yahushua para magkaroon tayo ng freedom o kalayaan. Yan ang ibig sabihin ng democracy, kalayaan, di ba? Ang sabi ngayon ni Pablo sa mga
kabilang na sa Ecclesia, stand firm. Ibig sabihin, manindigan na kayo. And do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Sapagkat pagka ikay kabilang dyan sa iglesia ni chairman, para ka lang slave, follow the leader ka. Ang may kapangyarihan doon, hindi yung mamamayan, hindi yung taong bayan, na yun ang ibig sabihin ng demokrasya. Ang may kapangyarihan doon, yung iisang leader na yon, na yun ang nilalapitan ng mga politiko. Panganib po yan. Atin lang. Hmm? Yeah. Ito, pakinggan natin. No, pakinggan natin Sige. itong ministrong ito. Okay. Tingnan pa rin sana marinig natin. Sa ating pag-aakala Oh? na sila po ay gagawa ng mabuti sa kapakanan po ng sambayan ng Pilipino. Pero sila po ang sumira sa pagtitiwala natin yon. Kaya natin sila Ayan. Isa yan, ano? Yan ang mga banat nila ngayon eh, ano? Ministro Ito yan, pa yung isang- ministro. Oh. Meron Ministro pang isa. yan, ha? Ministro yan. Yan, ministro yan eh. Oh. Meron akong nakita Hanapin bago pa natin i-play yan, ito. kapatid na Jeriel, no? Mayroong taga-Canada na vlogger. Nakinig siya, nasa likuran siya na nagtitekst na yan. Inampas niya na parang lamok. Oo. Sige, pakinggan Parang nga natin. ipis. Parang ipis, oh. Alam mo ko. Ito yun. Ito yung isang ministrong yan. Oh. Pakinggan nyo sinasabi ha. Sige. pero nakakabahala mga kababayan. Oh, kababayan na. May Kababayan ilan sa mga nasa gobyerno, Nako. media, Oh. mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana. May kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo. Ngunit tila nais baluktutin ang batas Nako. upang No. pagtakpan mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaliktaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Mhm. Mhm. Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon. Nako, sila pa ang iniimbestigahan. Sila pa O yan. Ministro yan ha. Okay. Tingnan nyo ha. Ang tanong, ano ba kapatid na Erning, ang mandato ng isang ministro ayon sa Biblia? Ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Oh, ebanghelyo ba yung pinagsasabi nitong mga to? Hindi, mga kababayan ang kausap no? Mga kababayan. At saka mukhang nagko-konti silang dalawa Kailangan Yeah. kataasan ng boses. Oo, okay. Di ba? Ito, pakinggan naman natin yung isa. Mhm. O ito naman yung isa. Abogado. Oh. O ito. Ito naman hindi ministro. Ito naman Hindi. po ay abogadong kasama nila, no? Okay. Maganda rin kasi yung pinapakinggan natin itong mga to eh. O, pakinggan natin. Sige, Abogado pakinggan to. natin yan. Mhm. Ngayon, may mga tumutuligsa sa atin, Manang Jubes, ano? Sabi nila, hindi ba kayo ay may doktrina? Sabi sa INC na, kayo ay pasasakop. Mhm. Bakit kinakalaban nyo? Sabi nila. Mhm. Alam nyo, tama po yan, ano? Mayroon po talagang nasa Biblia naman na pwede naman pong basahin ng kahit sino. At ito po ang nakalagay. Ano? Kaya magbabasa ng Biblia. Ito ang nakalagay. Pwede para ministro. Okay. Ito ay nandito sa Roma sa 13. Nakalagay dito. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos. At siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang mga pwesto. Yan ay isang bagay na nasusulat sa Biblia. Yan. Pero nakalagay din dito, ito ay ginagamit nila kontra dun sa rally. Sabi nila, kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos.
at dahil dito, parurusahan niya sila. Mm-mm. Oo. Pero nakalagay din dito ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ang gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga mamumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila. Okay, ay tungkol sa pamumuno. Okay, ang general rule, Ayan na. dapat magpasakop sa pamahalaan. Ah. Sapagkat ang mga opisyal natin sa pamahalaan ay itinalaga ng Mhm. Diyos, di ba? Kasi sabi nga, di ba, the voice of the people is the voice of God. Oo. Eto, pero nakalagay din po dito sa Roma. Basahin po natin. Dito sa Roma 13, ang talata ay 4. Kasi nakakalimutan nila ito eh. Yes. Sapat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Uy, kung maggagawa Ikabubuti. ng mabuti, hindi dapat labanan. Correct. Tama naman yun. Okay. Pero kung gagawa ka ng masama, yan, nasa Ayan na. pamamahala ito, kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan sila. Sino yung silang tinutukoy sa Biblia? Ang taong bayan. Balik. Kung gumagawa ka ng kang matakot. Ibig sabihin yung mga namumuno. Correct. Dahil Alam mo, kapatid na Henry, diyan mo makikita baliktad na utak nitong mga to. Kasi, mga ministro, naghihiyaw ng tungkol sa politics. Okay. Ito ang mga abogado na dapat ay politician, naghihiyaw ng tungkol sa biblical things. So Mhm. baliktad di ba? Isipin mo, dapat daw matakot yung gobyerno sa mga tao. Binasa yung 4. Ay, pakibasa mo uli yan, brother. Hindi mga tao ang tinutukoy dyan na dapat matakot, kundi yung mga tao malabag sa batas. Dapat kayong matakot sa kanila, sa pamahalaan. Bakit tuloy mo, may kapangyarihan sila na magparusa. Ito tato, brother, abogado. Hindi mo tempo, Brad. Hindi yan ang mandato mo. Abogado ka, nagbabasa ka ng Biblia sa publiko para ipagtanggol yung iglesia mo. Yun namang mga naroroon sa ministeryo nyo, na mga ministrong naghihiyaw dyan, ang inihiyaw naman ay tungkol sa pamahalaan o tungkol sa politika. Baliktad kayo Dapat yung mga ministro nyo ng mga iglesia, humiyaw kayo ng tungkol sa pananampalataya. Ngayon kami dito, pinupunan lang naman natin at pinibigyan natin ng pansin yung ginagawa ninyo. Mahal na namin kayo. Yung mga ministrong yan, brother, maliban doon kay Mr. Sabala, brother, kilala yan. ano ba pangalan niya? Hindi ko nakilala yan Pero yung isa, Edwil. kasama ko yan sa Benguet O yung Edwil Sabala, hindi ko nakilala yan Pero kilala ko yung isa na nagsalita, si Arnel, no? Hindi natin yan, mandato. Sino nag-mandate sa inyo yan? Eduardo? Mhm. Hindi kayo dapat sumunod sa tao, sumunod muna kayo sa Diyos, no? Sapagkat ang Kristo, ang lahat ng ipinahayag ng Kristo, mandato ng Diyos yan. Ang sabi ng Kristo, preach the gospel. Yan ang mandato sa atin bilang mga ministro. Preach the gospel. Make every nation my disciple. Yun ang nakasulat di ba? So yan ang mandato mo. Ang pagdating sa gobyerno, ano mandato mo? Yung mandatong tinanggap ni Apostol Pablo, yung binasa niya, pasakop kayo sa gobyerno. Pag gumawa ka ng mabuti, hindi ka dapat matakot. Pag gumawa ka ng masama, matakot ka sa kanila, hindi yung gobyerno ang matatakot sa mamamayan. Baliktad ka. Pero alam Brad, niyo, hindi ang na kasi- napansin ko lang, Sige. alam natin na itong mga pinagsasabi ng mga, yung mga nagtagapagsalita na yan, ay Mhm. hindi naman nila sasabihin yan ng wala silang green light mula sa kanilang leader, si chairman, di ba? Oo. Ngayon, ang nakapagtataka lang, si chairman mismo, never nyo makikita na siya ay
front and center. Kung yan yung kanyang pinapasabi sa kanyang mga tinatawag nating halipores o mga bataan, Mhm. pero hindi niyo siya makikita na siya mismo magsasabi noon. Bakit? Una, siguro ayaw niyang ma Okay. anong tawag doon? Yung attach sa Implicate. kanya yung mga yon ng direkta. So, pwede niya Mhm. sabihin, ay, hindi ako nakikialam sa politika. Mhm. Di ba? So, sabi niya, yan, pinapabayaan ko yung mga aking mga underlings para magsalita ng kanilang sariling pahayag, di ba? Pero ang totoo, hindi magsasabi yung mga yun nang walang green light, di ba? Mula sa Mhm. kanilang pinaka-leader. Tama? Yeah. Kaya Pero ang nakapagtataka lang, bakit hindi magsalita si chairman sa TV o sulat, sasabihin niya, ito ang posisyon ko. Wala no? Parang ano siya, takot? Takot siya na, hindi, kasi nga pinakikita niya yung kapangyarihan niya, brother, na meron siyang spokesperson, no? Meron siyang spokesperson na yung spokesperson, pero hindi niya ba alam yung command and responsibility? Oh. Ikaw ang mga sinusunod niyang mga yan, eh. Kaya hindi po pwedeng hindi ka damay diyan, ano? Diyan sa mga pinagsasasabi nila. Katulad niyan, marami nang alalang-alala ka na diyan sa mga kabataan na di umano ay nawawala na diyan sa kanilang pananampalataya. Kagagawan yan. Bakit kamo? Una, ikaw ang unang-unang lumabag sa doktrina. Katulad niyan. Hindi ka nagpasakop diyan sa pamahalaan. Naghikayat ka pa ng rally. Pininsala pa ng mga kapatid mo ang mamamayang sambayan ng Pilipino noong marami ang balita natin, may namatay pa raw diyan, na mag-ina, Meron, hindi natin may alam kung namatay. totoo. Pero yun ang umaalingaw-ngaw diyan na meron pa raw namatay diyan dahil diyan sa tindi ng traffic, hindi umabot do sa ospital kung ano man ang naging dahilan. Pero kayo ang sinisisi. Ba't nagkaganyan ang iglesia? Hindi naman tayo, ako lumaki kong iglesia, pinanganak akong iglesia, ikaw kapatid na Henry, ganun nga rin. Naranasan ba natin yung ganitong uri ng pagbabati ko sa iglesia na halos pagmumurahin na yung iglesia na talagang mura na ang inaabot ninyo, pati na yung tagapamahalang pangkalahatan ninyo. Ba't nagkaganyan? Kasi nga, yung mandato ninyo, di nyo sinunod. Ang mandato ng ministro o ng ministry, preach the gospel, make every nation disciples of the Christ. Meron ding itinatag ang Diyos. Kaya ngayon ang separation of church sa state. Ang mandato ng church, preach the gospel. Ang mandato ng gobyerno, implement the law. Yan ang mandato ng gobyerno. Yung konstitusyon, sila nakakalam yan. Baliktad eh. Yung mga ministro nagsasalita ng tungkol sa konstitusyon na hindi naman sila mga abogado, yung abogado nila ang nagsasalita ng tungkol sa batas ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Abay, baliktad. Mali, mali pa ang kanyang interpretasyon. Yeah. Pati pa yung interpretasyon. Di nyo ba nahuli yan? Di ba? Isipin mo yan, yung tao daw, matakot daw sa tao yung gobyerno. Nakasulat doon daw sa Sa 4. kapitulo 12 o 13:4. Oo, Yeah. 13-4. Mabuti basahin Tapos, natin yung talatang yan. Basahin natin yung sige. talatang yan para madinig nila na itong abogado ng iglesia ni Chairman. Siguro i-share ko na, Oh, nandun na share ako eh. natin. Tapos Share kung saan nyo mababasahin, natin. i-share ko ha. Tingnan natin ha. I-share natin yan. O ito, ano pong salin yan, kapatid na Erning? Ano yan? Sa English ba? O ano? NLT? Pwede rin sa English. Pwede natin sa Amplified din sulat. O yan, sa Oh, sige, Amplified. O sige. yan. Pwedeng Englishin natin yan. O yan. 13:4, no? Ayan, no? Sabi nga, for he is God's man to you for good. Yun yung gobyerno. But if you Ah. do wrong, yun yung you should be afraid. Yung tao, if you do wrong, yung mga mamamayan, you should be afraid. O bakit? For he does not carry the execution sword for nothing. Mm-mm. Hindi dala ng gobyerno yung executioner sword for nothing. He is God's servant. Yun yung gobyerno. An avenger who brings punishment on the wrongdoer. Ayun, kapatid na Erning, siya. Kaya yung sinasabi ng abogado ng iglesia ni Chairman sa 13:4, ang dapat matakot sa gobyerno ay ang gumagawa ng masama. Hindi yung binaliktad niya
So ito ay Mhm. dinidestroy niya ang pananampalataya ng marami sapagkat isa siyang Kaya, abogado na hindi naman dapat mag-interpreta ng Biblia, ang dapat niyang gawin yung mm, mandato sa kanya tungkol sa batas na para sa kapakanan ng taong bayan. mm, Ito namang dalawang ministro, bira ng bira, sapagkat sila inatasan nitong leader nila na sunod naman ang sunod na teka muna, hindi man lang nila naramdaman mukha yata ako'y politiko na, ako'y inordinang ministro. Di ba niyo naisip yon? Kaya baliktad na hindi naman katakataka eh. Sapagkat sa Efesos 5:22, 20 nakasulat, basahin natin. Ito nakasulat po. Ito mm. nakasulat Sige, diyan sa ano, sa aklat ng Isaias, kapatid na Jeriel. Isaiah sige, 5:20. sige. Ha? Sige. Ito, Dali, ha? babasahin ko. Basahin natin, sige. Bago Kaya, tayo ano, Isaiah saka mayroon 5:20. Kaya, pupunta tayo 5:20 sa po. Isaiah. Isaiah po, ha? Tinitingnan natin. Ayun, ang Isaiah 5. Ayan, tingnan natin yan. 20. O, ipalalakihin ko pa para mabasa ng marami. Ayan. Yeah. Ayan na yan. O, ayan. O, ayan. O, ayan. Nakikita po ba ninyo, kapatid na Erning? Oo, ayun. Yeah. Woe! Judgment is coming to those who call evil good and good evil, who substitute darkness for light and light for darkness, who substitute bitter for sweet and sweet for bitter. Ano yan? Substitution eh. Ano ibig sabihin? Mm. Pinagpalit, kapatid na Jeriel. Yung masama, ginawang Pinag- mabuti at yung mabuti, ginawang masama. Yung kadiliman, ginawang liwanag Mm. at ang liwanag, ginawang kadiliman. Ano ba yung bitter sa... Abogado, Ano? ginawang ministro. Yung Katumbas, abogado, ginawang ministro. Yung ministro, ang abogado. ang abogado ay nag-akmang ministro at yung ministro ay nag-akmang abogado. At saka hindi lang 'yan. Nag-asta. Oo, ang sabi pa rito sa Habakuk sa 1:2, 4 sa Tagalog na, sinabi ni Habakuk, Panginoon, hanggang kailan po ako hihingi ng tulong sa inyo bago niyo ako dinggin? Kailan niyo Mm. po ba kami ililigtas sa mga karahasang ito? Ang daming karahasang Mhm. nagaganap na ngayon sa mundo eh, maging sa relihiyon. Yeah. Bakit niyo po Mhm. ipinapakita sa akin ang mga kasamaan at kaguluhan? Kahit saan ay nakikita ko ang patayan, karahasan, hidwaan at pagtatalo. Kaya naging walang kabuluhan ang kautusan. Kita mo na yon? Ang kautusan ng Diyos ay nawawalan ng kabuluhan. Ang kautusan ng gobyerno na hindi naman nabagsak kalooban ng Diyos ay nawawalan ng kabuluhan. Ano pa sabi? At wala ring katarungan dahil ang mga taong may kasalanan ay siyang nananalo sa korte at hindi ang mga Mm. taong walang kasalanan. Kaya Yeah. nababaluktot ang katarungan. Yeah. Yung sinasabi na binabaluktot, silang nagbabaluktot. Una, Yan. nagkaroon kayo ng surprise rally na hindi kayo humingi ng permiso. Ano yun? Binaluktot nyo. Ano pa ang Tsaka ginawa yan, yung pagbabaluktot? ito, no, Ayun, hinarang nyo yung bus ninyo sa EDSA. Marami ang hindi nakarating sa trabaho. Binaluktot nyo ang kautusan ng Diyos na kayo gumawa ng mabuti sa lahat ng katao. Ang ginawa nyo ay gumawa kayo ng hindi mabuti sa inyong kapwa. Iniharang nyo yung inyong malalaking bus. Kaya yon, may namatay. Maaaring totoo po yun. Marami po hindi nakapasok sa trabaho. Isipin nyo. Kapatid na Erning, ito pa isa. Yung binasa mo kanina, sino po nagsasalita dyan sa binasa mo? Si Isaias. Hindi, yung binasa nyo kanina. Sino po yan? Yung Sinabi ni binasa nyo Habakuk. talata. Si Sinabi ni Habakuk. Habakuk. Sino? Kanino po na umaapila si Habakuk dyan? Ito'y sa Panginoon Diyos, kaya huwa. Ayun, edi nananalangin siya. Yan ang nire-recommend sa Nananalangin. inyo eh. Kanino Dapat. kayo umaapila? Umapila kayo sa publiko. Dapat umapila kayo sa Diyos. Kung meron kayo nakikitang katiwalian sa gobyerno, meron kayo nakikitang masasamang ginagawa ng tao, umapila tayo sa Diyos. Tulungan tayo ng Diyos. Ama, tulungan mo kami. Ang nakikita ko, katulad ng panalangin ni Habakuk. Pero ano ang desisyon ng DOJ, mga alagad ng Diyos? Umapila sa tao para ang tao magalit doon sa gobyerno. Nakita nyo? Nakita nyo ba yung pagkakaiba ng mga
tunay na lingkod ng Diyos diyan sa mga peking propeta na yan, mga peking tagapagturo na yan na naghihiyaw pa diyan na sinasabi biblical daw yung kanilang sinasabi. O yan, si Habakuk, ha? Sinasabi niya yung mga katiwalian, sinasabi niya yung mga kapahamakan, sinasabi niya yung mga walang kapayapaan at yung ginagawa ng pamahalaan na ang naaakusahan ay yung walang kasalanan at yung may kasalanan hindi napaparusahan. Pero kanino siya umapila? Sa taong Sa bayan? Diyos. Hindi. Sa Diyos yan, Lumapit siya sa nanalangin. Diyos. Yan dato ng isang ministro. Sa Diyos tayo umapila. Hindi tayo magrarally. Hindi tayo maggagawa ng bagay na ikasisira ng gobyerno. Ang Diyos ang naglagay dyan sa gobyerno. Siya din ang magwawasak ng gobyernong yan kapag ka hindi sumunod sa kanyang mandato. Tama. Siya ang nag-alis, siya rin ang maglalagay ng panibago. Siya din ang naglagay ng panibago, siya din ang mag-aalis nun. Hindi yung Exactly. ipakita na lang ninyo pagdating na ng araw ng butuhan. Doon nyo sabihin sa ang kalooban nyo, ilabas nyo yung kalooban nyo sa araw ng butuhan. Hindi sa kalsada. Yeah. Sa korte, hindi sa Yeah. kalsada. Sa halalan, Yeah. doon, hindi sa kalsada. At saka isa pa, meron kayong Philippine Arena, meron kayong mga kapilyang malalaki. Ba't hindi kayo doon sa mga lugar ninyo, sa mga chapel ninyo, na hindi kayo lilikha ng traffic at hindi kayo makakaapekto sa pamumuhay ng ating kapwa-tao. Hindi kayo nakakaperwisyo sa kanila. At sa Oh, di ba? kakunan nyo ng video, pagpa-video kayo, yun naman ang ugali ninyo eh. Di ba pasikat kayo, pasiklab kayo, eh di yun ang gawin nyo dapat. Doon lang sa lugar nyo. Huwag doon sa kalsada, kawawa naman yung ibang tao. Yeah. Tsaka yun nga eh. Kumbaga sa panalangin. Di ba yan ang ginagawa natin nung araw? Pinagpapanata Yun ang natin eh. Yun ang panata jargon pa word sabi. Oh. ata eh. Di ba? Gabi-gabi saan natin ginagawa? Sa kapilya. Oh, di ba? Hindi sa kalsada. Hindi ba tayo nagpapanata doon sa kalsada? Pero ba't nagkaganyan na? Yan ang katunayan na yung pinuno ngayon ng iglesia, nilisa na ng Diyos. Wala na ang Espiritu Santo sa iglesia ni Kristo ngayon. Na yan yung inyong religion. Wala na yung Espiritu Santo. Kaya ang inyong mga nagagawa, sa halip na makatutulong, no, nakasisira. O, ilan ang dahil dyan sa rally nyo, dito lang sa Amerika, yung mga nakausap natin, ilan ang nagsasabi ng ayoko na sa siya. Ilan? Marami na kaming nakausap, no? Na ayaw na nila. Dahil dyan sa rally na yan na ginawa nyo. Okay? Alam nyo, So, hindi nakatutulong. napaka-conflicted ng leader ng INC, si chairman. Conflicted in a sense na meron siya ngayon parang nahalata nyo na meron siyang pinapaboran na politiko o mga politiko na against dun sa incumbent na sinuportahan din naman niya dati. Tama? Pero halata nyo sa kanilang mga tono, sa kanilang mga pananalita, na against sila sa kasalukuyang administrasyon. Tama? Oh, Yan ay hindi Yun may lang. kakaila. Hindi may kakaila yan. Pag binasa niyo yung mga post ng mga members ng INC ni chairman, puro puro against sa gobyerno, against sa presidente, pero pabor sila dun sa vice president na nililitis ngayon, di ba? Ito nga, Halata kapatid na Henry, yan nga yung sinasagot kanina yung ng ministro. Pakinggan uli natin yung sinasabi niya. At ibinoto sa ating pag-aakala Ayun. na sila po ay gagawa ng mabuti sa kapakanan po ng sambayanang Pilipino. Ayun. Ayun ang akala nila, gagawa daw ng mabuti kaya nila binoto. Kaya yan, Ito nga, yun lang ito nga sinasabi tanong niya ngayon. Oo. Meron nang nakulong dati at nakalaya, binoto uli nila. Ay, O asan dun syempre. yung sinasabi nila na kung may record, hindi na sana namin binoto. Kasi hindi namin alam yung gagawin eh. Oo. Conflicted talaga. Alam nyo, Ayun. conflicted eh. Na Yeah. masasabi nyong, ano ba talaga ang prinsipyo nitong tao na to? No? Wala. Ano ba talaga ang tinitindigan nito na mga tinatawag nating principles? Parang
Hindi niyo maapuhap kung ano talaga yung saan ka ba Ito yun, lulugar, ano? kapatid na Henry, kapatid na Ernie. There is only one principle or mandate given by God through the Christ to all who preach the gospel. Preach the gospel. That's all you have to do. Pero, Huwag mong pakialaman yung hindi mo mandato. pero alam nyo, isa sa mga teorya natin kung bakit itong si chairman ay parang nagkapalpak-palpak na ang mga desisyon, ano, at naging conflicted ay dahil sa ginawa niya sa kanyang Mhm. ina. Ito, basahin natin. Exactly. Mm. Ayan, oh. Ito yung na-shock tayo rito, eh. Alam niyo kung bakit? Nung Mm. tinatanong natin sila, oh, ano bang balita kung nasa na yung ina ni chairman? Mhm. Aba, ang mga sinasagot sa atin, ay nako, namatay na ang ina ng kanilang leader. Mhm. Pangalan, Sister Tenny. Pero bago siya namatay, eh, nakahingi pa siya ng kapatawaran mula sa kanyang anak. Bah, baliktad, ano? At Grabe. naibalik Mm. sa INC. Ngayon, na-shock tayo kasi kakikita lang natin, ano, nung isang araw. Tapos, Exactly. tapos sabi natin, teka, kausap ko lang yung ina ni Chairman EVM. Ah. Sino yung namatay? Ano yun? Teka, kausap ko lang. Buhay na buhay. Baka iba nanay niya. Teka, sino ba yung pinag-usapan nating nanay? Aba, Ay. pinayagan nitong si chairman na kumalat yung balita na patay na yung kanyang ina. No? Mhm. Imbis na sabihin, ay, ang Yeah. mga kabuuan ng iglesia, no? Para lang alam nyo, buhay pa yung aking ina. Hindi ko nga alam kung Mm. nasan. Kasi may nagtago Yeah. sa kanya. Yung mga nandyan, no? Mm. Sa YouTube na yan. So, so ang nakakatawa, no? Yun nga, di sasabihin nila, nako, mabuti na lang, ano, at napatawad pa siya ng kanyang anak, ng napakabuti at mapitagang leader namin, si EBM. Mhm. Grabe. Yun lang. At naibalik pa sa INC. Iglesia. Oo. Anong Alam lokal niyo, kaya? tingin ko isa ito sa mga dahilan kung bakit masyadong naging conflicted na tong si chairman. Mhm. Imagine Totoo mo, yan. hindi niya alam or I don't know, hindi niya alam kung nasan yung nanay niya for 10 years. Exactly. Alam niya nasa Amerika. Alam niya ba Mhm. kung nasan exact si nag-aalaga, Saka kung ano-ano karamdaman, hindi niya ano alam. ang karamdaman, anong kalagayan, ano yung mga hinanakit sa puso. Mhm. Imagine nyo, no, since 2015 o 14, nung umalis sa Yeah. Pilipinas, ha? July 2014, ilang taon na yon? Yeah. 12 years. Ba, 12 years Tagal hindi na. niya na alam kung nasa na nanay niya, hindi niya nakakausap. Lumaki Kaya na yung pamilya ba? tingin natin itong dahilan. Ay, ito nga pala is pure bogus, 'di ba? Bogus Eh yan. bakit? Siyempre. Eh buhay na buhay eh. Ha? Ba't Isipin naman mo, brother, pumayag siya pamangkin na ano, niyang 8 no? years old na. Pumayag siya na yung nanay niya, ano Yung na, no? pamangkin niyang, Parang oo. Tsaka yung pamangkin niyang 8 noon, ano na ngayon? 8 plus 12, 22 years old na ngayon yung si Pogi Boy, no? pinakabunso. Bunso, Oo. yung pinakabunso. So, isipin mo, young man na ngayon yon. Ano ngayon ang naging buhay nun? Yun ang hindi mo na alam. Kasi Pero yun, nagtatago, ano? Hindi na pero normal yun, yung buhay. hindi na, kadugo mo yan, di ba? Kadugo na tao yan. Sarili mong kamag-anak. Kung yung sarili mong kamag-anak, kadugo mo, mahal ng tatay mo yan eh. Di ba? Mm. Yung Yeah. dating tagapangalang pangkalahatan, yan nga lang ang tanging ako ni kapatid na Eranio Manalo. Hindi na nakita ni kapatid na Eranio Manalo. Kasi kung noong 2014, brother, ano siya, 8 years old, di ilang taon siya noong 2019. 'Di ba? Batang-bata, Mm. baby pa, toddler. Oh, so sa mga kapatid, wala na siyang most likely, wala nang memory nung kanyang lolo, ano? Yan ang kasaysayan na ginawa mo sa sambahayan ninyo. Yan kaya namin kino-call out yan na kung baka sakali na meron ka pang natitirang damdamin na baguhin,
yung pagtrato Alam, mo. Ha? alam niyo, isa pa sigurong dahilan bakit conflicted tong tao na to. Sarili Mhm. niyang kapatid Yeah. nakakulong. Mhm. Hindi natin alam kung, well, may idea tayo kung ba't nakulong. No? Meron daw mga na-discover mga armas sa bahay. Mhm. So At hanggang saka ngayon, hindi una, ito yan, pa... yung bahay, Mm, to let the people know, to let the public know, yung bahay na yun, bahay mo rin. Okay? mm, Sapagkat ang bahay nyo, magkakaduktong eh. mm, Bakit namin alam? Kasama nga natin yung kanyang kapatid eh. At saka yung kanyang nanay. Nakita nga natin, sinabi niya kung ano ano ng bahay na yan eh. Mag-iisa lang yan. May pintuan mm. sa papunta sa isa't isa. So, kung nakapasok doon sa bahay ng kapatid mo, yung mga armas na yan, o di dapat alam mo, di ba? Ang tawag dyan, Galing compound yan. di ba? Compound. Hindi lang compound. Alam mo, meron tayong kasama, no, yung kapatid natin sa kay Yahusha, na yan ang kanyang ginawa. Isang bubong, pero 4 na bahay sa loob ng isang bubong. Pero Mhm. may mga pinto na meron silang isang common na sala. Mm, Ginawa niya yan kasi gusto niya na ang kanyang mga anak magkakasama. Which is a good thing. Di ba? Dapat mm. talagang ang pamilya laging magkakasama. At saka isa pa, good thing yan dito sa Amerika kapag isang bubong, 4 na bahay, isipin mo, Brother Henry, Brother, Mm. isang tax na lang yan. Isang property tax na lang yan. O, di ba? So, makakatipid ka pa sa pagbabayad. So, ganyan yung bahay ng magkakapatid na yan eh. Isang Ngayon, bahay lang yun. ito yan, no? Maaari sabihin nila na, kung yan ay wala ng patnubay ng Espiritu Santo, ba't nandiyan pa siya? Leader pa rin namin siya. Naku. Ngayon, ito ho yan, no? Ay. Nasa unang Samuel 16:14. Sige, basahin natin. Umalis kay Saul ang Espiritu ng Panginoon at pinahirapan siya ng masamang espiritu na ipinadala ng Panginoon. Alam natin ang unang hari sa Israel ay si Saul. Nagumpisa siya na matino, pero nung magtagal, lumabag na sa kalooban ng Panginoon Diyos. Parang ipaparalel natin dito kay Chairman. Si Chairman dati masunurin, nung maupo, ang unang utos na may kalakip na pangako, ayan ang nilabag. Kaya ano nangyari dito kay Saul? Umalis kay Saul ang espiritu ng Panginoon at pinahirapan siya ng masamang espiritu na ipinadala ng Panginoon. Kaya si Saul naging matatakotin naging nagkakamali sa kanyang mga decision making, lalo sa mga decision making na may kinalaman sa bayang Israel. In the same manner, itong si Chairman, tinakasan na rin ng Espiritu Santo yan. Bakit? Maaaring nakaupo pa siya katulad ni Saul, pero wala siya patnubay ng Espiritu Santo. Katunayan, ang mga desisyon niya ay mga labag na sa kalooban ng Panginoon Diyos. Isipin mong wala ka roon, tapos uutusan mo yung mga kapatid, pumunta sa rally, mainitan, maulanan, magkasakit, magutom, walang makain. Nasaan yung pag-ibig mo? Akala ko ba kay isang pastor, ikaw ang dapat nag-aalaga, ikaw ang dapat nangunguna. Sapagkat ang sabi ng Kristo, ang mabuting pastol, inaalagaan niya ang kanyang mga tupa. Kung kailang itaya ang buhay, ibinibigay ang kanyang buhay alang-alang sa mga tupa. Ikaw, ang mga tupa, ang siyang iharap mo sa panganib, ikaw naman ay nandoon sa air-condition na lugar. Bueno, bago tayo magwakas, pakibasa natin itong Lucas, kapatid na Jeriel, sa message. 12, Kapitulo 12. Maganda itong talatang ito. At saka pagkatapos niyan, hindi naman tayo nagmamadali. Hindi tayo nagmamadali. Meron pa akong babasahin para isarado natin ito. Kung ano yan nangyaring yan sa Sige, sa Lucas. Bago natin basahin Lucas 12. 12 sa message. Sa message. Kapitulo 12, sige, 1, bababa. Sige. Andali yung the message. Ayan, message. Sige, share ko na. Basahin mo, brother. Dahan-dahan, Dahil sa akala nila, kung leader, religious leader, akala nila ay okay na. Susunod na lang sila ng susunod. Ito po yan. Basahin natin. Ayan, babasa po ba ninyo? Sige, laki-laki. Yan. By this time, the crowd unwieldy and stepping on each other's toes.
numbered into the thousands. But Dami. Yahushua primary concern was his disciples. He said to them, watch yourselves carefully so you don't get contaminated with Pharisee yeast, Pharisee phoniness. You can keep your true self hidden forever. Ayan ha. Mhm. Before long, you'll be exposed. You can't hide behind a religious mask forever. Sooner or later, the mask will slip and your true face will be known. O ayan Ayun. na. You Ayan can't whisper one thing in private. Hindi mo pwedeng bulong-bulong ka dyan sa private and preach the opposite in public. Ayun. Mhm. The days coming when those whispers will be repeated all over town. Ayun, diyan lang. Yan, diyan lang muna tayo. Kaya diyan ay maliwanag na Kaya hindi natin habang yan. panahon Mhm. kapatid na Jeriel, makakatago ka doon sa Yes. sa religious mask. Darating ang Tama. panahon, Oo. mawawala yung mask, makikita kung sino ka talaga. Ayan. Mhm. Totoo yan. Isishare tayo. Ngayon, ang isa sa dapat na matandaan natin, ano? Ito yung hula. Ito sa 8:9, no? Ayan, no? Sabi diyan, the daughter of Zion, yun ang Jerusalem, yun ang is left. Mhm. Alam natin yung daughter of Zion in our faith, no? Is like a deserted shelter in a vineyard, like a watchman hut in cucumber field, like a besieged city. In-isolate na sila eh. Surrounded by devastation. Isolated na sila eh. Correct. If the Lord of hosts had not left us a few survivors, yun yung very few remnant, we would be like Sodom, we would be like Gomorrah. So alam natin yan, no? Tapos ito, hear the word of Yahuwah, ruler of Jerusalem, you rulers of another Sodom, listen to the law and instruction of our God, your people of another Gomorrah. Alam natin ito, no? Pag binasa mo tuloy-tuloy, nandyan yan ang hula na naganap sa atin eh. Naganap sa atin yan eh, sa iglesia. Ngayon, ito yung pinakahuli, kapatid Erning. Ito yan. Sabi ng Diyos, sa 30 muna. Ewan ko, kung mababasa nyo, palakihin natin. Sa 30 muna, yan. Nakikita po ba ninyo? Yeah. Ayan. For you will be like an oak whose leaf withers and dies, and like a garden that has no water. Yan ang mangyayari sa anak na babae ng Sion na iniwan eh, no? Iniwan. Yung merong naman na itirang konti. Pero ito yung nakararami. Yan. O yan, sa 31, pakibasa nyo po, kapatid na Erning. Tingnan nyo. The strong man will become, what's that? Ano yan? Hindi ko makita. Nakatakip yung rectangle. Hindi nyo ba nakita? Ayan. Ayun, the strong man will become tender and his work a spark. So both will be burned together and there will be none to quench them. Kaya ang mga leader na nag-iwan sa very small remnant, yan ang mangyayari sa kanila. Tapos may sinasabi pa, kapatid na Erning, the strong man. Sino ang strong man ninyo? Kilala na ninyo yan, yung tipi ninyo. Yan ang strong man ninyo. Ano mangyayari dyan? Magiging tinder yan. Ano ba yung tinder? Dried na yan, na parang wood, parang panggatong yan, magiging dry yan. Tapos, ang kanyang gawa, ang mag-i-spark. Ano ginawa niya? Nagparali. Okay. Nag-spark, so both will be burned. Kaya kita nyo sa internet, hindi Kabi-kabila ang pagbati ko sa kanila. Kabi-kabila. Bati ko sa inyo, kaya nasusunog kayo. Ba't nagkaganyan? Yung strong man nyo mismo eh. Yan ang magiging tinder. Yan din ang mag-create ng spark. Alin yung i-create niyang spark? Magsusunog ba siya? Hindi. Yung kanyang gawa, yung kanyang decision making. Ayan, pinapupunta kayo sa plaza, sa liwasang bayan para magngangak-ngak mga ministro. Di ba? Pinapupunta kayo dyan para sabihin niyo yung laban kayo sa gobyerno, sa ginagawa ng gobyerno. Ano ngayon nangyari? Pinakinggan ba kayo ng gobyerno? Hindi. Kinulong din yung pinagtatanggol ninyo. Yan yung tinatawag ng Bibliang ang strong man ninyo, tinder yan ang mag-create. Trabaho niya mag-create ng spark. Yan ang nangyari. Nag-create ng spark. Look at it now. You are being burned.
sa social media, sa mainstream media, at sa buong mundo. Kumakalat na yung apoy na yan ng kasiraan ninyo. Related sa sinabi ng Panginoong Yahushua sa Lucas Kapitulo 2 yung binasa natin kanina, unti-unti nang naaalis yung maskara, yung religious mask. Makikita kung Exactly. ano talaga ang kulay niya. Exactly. Bueno, Pagkadukot itong ating yan. ginagawang ito, kapatid na Jerel, kapatid na Henry, ito'y pagbibigay natin ng ating mga punto de vista sa mga pahayag na nakikita natin sa mga video, sa ating mga nababasa, at sinusuportahan ng mga talata ng Biblia. Ang nagaganap ngayon sa Iglesia ni Chairman ay isang trabaho ng Diyos yan. Kung paanong itong si Saul, nung siya'y takasan na ng Espiritu Santo, pinahirapan siya ng Panginoon Diyos. Ganyan din ang mangyayari sa mga religious leader na ginagamit ang relihiyon at ang kanilang kapangyarihan para mang-api at para kanilang ipilit ang gusto nila, pati ang gobyerno gusto nilang sila nang magpalakad. Kaya katulad ng Katoliko na ayon sa ating itinuro nung tayo na sa iglesia ni Chairman pa, may dalawang sungay. Sungay na tumutubo na ang ibig sabihin ng dalawang sungay, sumisimbolo sa kapangyarihang sibil at kapangyarihang pangrelihiyon. Kaya sila ay nanghihimasok na sa gobyerno sapagkat gusto siguro nila hawakan ng gobyerno. Ito, kapatid na Erning, At matagal nangyari na kay Saul yung sumpa ng Diyos sa kanya. Hindi mo na pwedeng baguhin yung kay Saul, patay ng matagal yun eh. Pero ikaw, brother, ay ka pa. Ano ang maipapayo o masasabi natin sa kanya bilang mga nagmamahal pa rin sa kanya na mga kamanggagawa niya, kaministro niya, kapatid niya? Dahil iisa naman ng Diyos na sinasampalatayanan natin, kapatid na Erning. Ano masasabi niyo? Ako bilang isa, ang panawagan ko dyan kay kapatid na ABM ay yung atin hong pagpapakumbaba. Katulad ng isipang taglay ng Kristo, sabi ni Pablo, magkaroon kayo ng isipan na katulad ng sa Kristo, mapagpakumbaba at masunurin. Wala akong mawawala sa inyo. Maaring sa paningin ng ibang mga tao, sabihin, mahinang leader ito, nagpakumbaba. No, sa harap ng Diyos, ang taong nagpapakumbaba, hindi pwedeng hindi patatawarin ng Diyos yun eh. Oo, sapagkat kita ng Diyos ang pagpapakumbaba, pagsisisi, tanggapin ang mali, di ba? Ang sabi nga, admission of what you have done na mali, at saka mag-repent, magbalik loob sa Diyos. Yun ang ibinibigay ng Diyos na pagkakataon eh. Kaya hindi naman kami matuwid para kami ay magsalita ng ganito. Ito'y salita rin ng taong nagkakasala rin, pero payo bilang malasakit sa inyo. Sapagkat minsan lang tayong mabuhay, pag namatay na tayo, hindi na tayo makakapagsisi. Di po ba? Katulad ni Saul, huli na ang lahat. Kaya yan ang panawagan namin, kapatid na Jeriel. Anong masasabi natin dyan? Iyo sabi nga admit your mistake. Pag inadmit mo yung mistake mo hindi po yan, para sa akin, hindi yan pagiging mahina. Kahinaan. Hindi yan kahinaan. Sabi nga, it's one of the rarest and most powerful display of character. Ayan. Yeah. True strength is indeed admitting your mistakes. Meron kang pagkakamali. Sabi nga, rarest yan. At saka most powerful display of character. Most people default to defensiveness. Ayan, magdi-defense most people ganyan Denial or blame shifting because ego. Ayan yan, feels safer in the short term. Yung ego, parang feels safer yan in the short term. Admitting fault, ito yan kapatid na EBM, admitting fault requires humility. Yan ang number 1. Ano pa? Self-awareness. Yan. Ano pa? And courage at saka willingness to prioritize truth and growth over looking good. Yan ang maipapayo natin, kapatid na Erning. Admit, may mali. Napakain mo ng mali ang mga kapatid. At ang mga decision making mo, maraming mali. All you need to do is admit, I made a mistake. Parang si kapatid na Felix Manalo. Hindi ba? Nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa Diyos. Humihingi ako ng tawad sa iglesia.
Nagkamali ako sa aking pagpapasya. Kailan yan? Nung ibinoto niya si nung pinasya niyang Magsaysay. iboto si Magsaysay. Oo. So, hindi nakahina sa kanya yun. Actually, lalo pa nga akong humanga nung nung una kong narinig yun. Aba, he admits mistake. Because yun ang ibig sabihin, strength. Mahirap Yes. gawin yun, pero nagawa mo, di ba? Kaya kapatid, mahal ka namin. Mga ministro, magkaroon naman kayo ng lakas ng loob. Punahin nyo siya. Okay? Alam namin na sinusulatan nyo kami para punahin siya. O ito, pinupuna namin siya. Kaya ka namin pinupura. At pinupuna kasi mayroong mga kasamahan mo, kapatid mo sa iglesia na nagsasabi sa amin kami na ang pumuna. Natatakot sila eh. O mga kapatid, huwag kayo matakot. Huwag kayo maduduwag kasi ayaw ng Diyos ang duwag. Di ba? Alam nyo na ang hantungan ng duwag. So, magpakatapang tayo pagdating sa katwiran. Hindi nakikipag-away ang matatapang. Ang matatapang, katwiran ang sinasabi. Baka meron ka pang sasabihin. Okay, hanggang diyan na muna at lahat ng yan sa tingin ko ay sapat na para ating wakasan ang ating maikli na dati sanang maikli pero napahaba. Pero di baling napahaba. Ay, Pero wala pa yun naman naman tayong ay 2 oras eh. wala pa naman. Bueno, kapatid na Henry Mm. at kapatid na Jerian, tayo nagpapasalamat sa lahat ng sumusubaybay at tayo nag-aanyaya po sa kanila na sila'y dumalo sa ating mga pagsamba kay Yahuwah sa darating na Sabado at Linggo. Tayo po'y manalangin muna, kapatid na Jerian. Kapatid na Henry. Ama naming Yahuwah, salamat po sa iyong mga patnubay na ipinagkakalob sa amin. Ang pag-ibig namin sa aming kapwa, pag-ibig lalo na sa aming mga kapatid sa pananampalataya, ay hindi magmamaliw. Ang tunay na pagmamahal ay ang punahin ang maling nagagawa ng aming kapatid. At kung kami man ay mali at pinuna, dapat naming tanggapin, magpakumbaba, humingi ng awa sa iyo, at patuloy na pagbaguhin ang aming kaugalian at karakter upang maging angkop sa kabanalan ng tungkuling ipinagkaloob mo sa amin. Ama, binigyan mo kami ng mga mandato. Ang mandato namin bilang tagapangaral ay ipangaral ang Ebanghelyo at gawing mga alagad ng iyong bugtong na anak ang bawat mga bansa. Hindi namin mandato ang ibinigay mong mandato o mga tagubilin o mga kautusan para sa gobyerno ng mga bansa. Hindi kami doon kasali. Kami mga mamamayan na magpapasakop doon sa itinatag mong pamahalaan upang maging maayos ang aming pamumuhay. At maliwanag ang iyong tagubilin kapag kami ay gumawa ng mabuti, hindi namin sila dapat katakutan. Kapag kami gumawa ng masama, dapat kaming matakot sa kanila sapagkat alam naming may kapangyarihan sila para ilapat ang hustisya. Sumasampalataya kami, Ama, na dininig mo ang aming panalangin, hindi mo kami pababayaan, pagpapalain mo ang mga taga-subaybay ng programang ito na sana'y nakikinabang lahat araw-araw kapag kami nagsasaliksik ng iyong mga katotohanan. Hindi hiling namin ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak, si Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, bueno, salamat po at Good night. Good night. hanggang sa susunod po.